maaasahan para sa kapayapaan, para sa sambayan, ang serbisyo at dangal ang kanyang pangalan. Actually po, magandang hapon po sa inyo lahat. Actually po, hindi po talaga ako naghahanda. Kaya lang medyo yung celebration is medyo sentimental lang konti. Medyo sentimental because nandito ako sa area sa field. So hindi ko kasama yung family ko. Of course, ang family ko dito, yung mga tropa ko, yung mga personnel ko. So sabi ko, for the past 4 months, masyado ko silang nabugbog sa trabaho. So kahit pa paano, may magkaroon ng konting Thanksgiving naman. And then, of course, in-invite namin yung mga LCEs, yung katulong namin sa pag-provide ng service sa taong bayan. Siyempre, hindi pa yung mga mayors natin. So, napakalaking hakbang po ang naganap kahapon regarding po sa Declaration of Stable Internal Peace and Security or SIPS. At isa kayo sa lumagda doon sa kasunduan na yon. Isa ba itong hakbang para yung mga minimiti natin, lalo na sa buong bar, dito sa Maguindanao del Sur, ay makamit natin itong pangkapayapaang kasunduan po, Colonel? Sana po, ito matagal na kasi itong pangarap siguro ng hindi lang naman ng mga nakaupo, yung ating mga local chief executives, mas lalo't higit ng mga taong bayan. Ito yung mga isang hakbangin para mag-engage ito yung susundan natin, magiging template ng other municipalities para mag-strive din sila na maging totally free from insurgents yung kanilang area. Yun naman po yung objective ng security sectors, particularly with the AFP, na sila po ang nag-facilitate. So kami po, yung aming mga data from the PNP, yun po yung sinuport namin sa kanila para to appreciate na talagang tahimik po yung lugar. As per data po namin sa PNP, wala po talagang halos zero incident po sa kanila doon. Sa Talayan, dato ang Mitkinbang, and at the same time doon po sa Gindulungan. As per data po, as per investigative data, zero incident po talaga sila. Sa palagay ninyo, simultaneous ito na magaganap, considering na yung mga mayors naman, 24 municipalities, ay nangangarap din na magkaroon ng ganitong kasunduan na pansamantala, tigilan na natin yung mga bagay na hindi nakakabuti, lalo na sa mamamayan dito sa Maguindanao. Opo, sa tingin ko, ang other municipalities ay susunod na rin po. Marami naman po dito sa 24 na municipalities na the same with the first district. Sa tingin ko po, may mga susunod pa po. Pag-uusapan lang po namin ng aming counterparts kung ano po yung mga data na kailangan ibigin namin sa kanila for them to assess na yung declaration na rin ng mga other municipalities po natin. So yun po yung mangyayari po. Overview nito. Ang una po, sagutin ko yung una with regards to the operations ng mga high-value individuals. So, siguro, yun lang po talaga naging direction ng leadership natin, focus, intelligence-driven operations. So, we are very focused dun sa mga pag-develop ng mga action agents namin. And then, yung assessment namin, mahalaga yon to come up with a good operational plan. So, pag nakita na namin, nahanap, find, then i-fix namin, and then i-finish hanggang sa matapos yung implementation na makuha namin yung mga targets namin. So, yun po yung ginagawa natin. So, both operational and administrative, nagpe-perform po tayo. Kasi yun po yung kailangan natin. Yung preventive measures natin, and then yung solutions. Pag sinabing preventive, andyan po yung mobile patrolling natin, police visibility, meron tayong random inspection. Yun po yung mga ginagawa po natin. Pag naman yung sa solutions, we make sure na ma-filean din po namin yung mga kaso, yung mga involved sa mga crime incidents po. Particularly yung mga shooting incident. And for the last several months compared to last year, malaki po yung difference ng shooting incident compared this year. Mababa po yun, sir. So, na-control natin. Although this month, last July, medyo nag-expect ng konti. Pero nung pag-assume ko, yung 3 consecutive months, bumaba po talaga. So, yun po yung maintain namin. Yung crime prevention, yun po importante. And then, next is yung crime solution. Kapag dumusot, crime solution tayo. And then,
Pagdating naman po sa BPE, continuous po yung preparation namin. Guided po kami ng regional headquarters, and of course andyan po yung COMELEC under the leadership of Provincial Election Director si Attorney Alan Cadon, and then andyan po rin yung aming counterpart sa 601st, si Sir Cato, pero alam ko marirelign na siya and makapalitan po ng bagong leadership. Angat po siya, and then meron po tayong 602nd at saka 603rd. Then of course meron din na Mechanist Brigade under kay Sir sa batalyon Omar Orozco. Orozco, si Sir Orozco. So yun yung nagtutulong-tulong kami para to make sure na prepared yung ating security during the BPE. So yun po yung mga preparations na ginagawa namin. And then we come up with a very good assessment para magkaroon kami, malaman namin kung saan namin idalaga yung mga tao, mga personnel that will be coming from the different regions. Siguro approximately ang makukuha namin siguro mga 500 to 700 personnel from the different regions to suporta para lang sa BPE. Making sure na no failure of election. Yun po yung objective natin. Ito naman po ay hindi para sa gusto lang namin mag-accomplish, but para sa BARM na government na once and for all magkaroon talaga ng legitimate government na sila na talaga ang magdidesisyon para sa kanila. Yun naman po ang objective ng leadership natin, and of course andyan po yung aming regional director, ang aming po chief PNP. So yun po yung ini-aim natin na maging maayos po, peaceful, orderly ang ating election po. Nakita ko po kasi at Meron na po record tayo pero hindi ko na po wala pa akong data dito, but of course meron na. Mahigpit po tayo, including ang aming counterparts. Pag naka-civilian ang aming mga AFP counterparts ay kina-question din po namin to check yung kanilang ID, identification, kung tama, then pinoconnect namin sa mga superiors po nila. And so with other yung mga security po ng mga ating mga edges, kasi-check din naman po namin. Pagka naman talagang may papel, wala problema po. Yun po yung ating napag-usapan, and then nag-cooperate naman po yung ating mga LGUs and mga candidates, and hopefully wala po maging problema sa kanila. So siguro yung wish ninyo na 50th birthday celebration na kung saan more power, more strength at more life para po sa lahat ng patuloy na sumusuporta, lalo na sa ating kapulisan, mga LGUs, mga executives na hanggang sa inyong pamamahala, lalo na sa ating PNP dito sa Maguindanao del Sur ay nagpapatuloy. Siguro hindi na po yung personal ko, but more on, kasi ako sa tingin ko fulfilled na rin po ako sa buhay ko. Hindi na po akong ini-aim na mas about sa material things, hindi na po ako ganun sa pagkatao ko. Hindi niyo na po ako ma-define sa ganun. But more on siguro mas concerned ko lang yung mga taong bayan dito, yung mga community natin. Kasi since 2009 andito na ako, working behind the scene ako lagi kasi nasa special unit ako, pero kasama ko sa mga malaking operations dito. So nakikita ko kasi yung situation ng mga tao, doon ako nakakabag din, and hopefully sana ma-feel nila talaga yung tunay na government at saka yung may kapayapaan. Yun lang po ang wish ko. And mahaba-haba pa naman tayo sa serbisyo. Baka pag dumating yung time na umangat pa tayo at mabigyan pa tayo ng pagkakataon, siguro gagawin ko pa rin yung magagawa ko. Hindi ko po alam, pero siguro ang tadhana ko po nasa Maguindanao del Sur. Kasi dito na po ako na-assign for the past several years na na-assign ako 2009 hanggang 2011, 12, 13, yan po. Tapos bumalik na naman ako dito. So parang andito po yung destiny ko. Pero So, do you think malaki din ang participation ng ating mamayan dito sa Maguindanao del Sur para mas lalong makamit yung nililit nila? Opo. Lalo na lang po dun sa mga armed groups na mga nandito. Sana maisip din po nila na once and for all, wala po sanang sasaktan. Yun po yung hinihiling natin. And hopefully makipag-cooperate sila sa amin. Kasi talagang hindi ako titigil na magkaroon ng hustisya dun sa mga nabibiktima. Kaya nga po, ngayon, ang mga kung sino man ay authorized na allowed naman kasi tayo demokrasyang bansa.
comment sila, pero okay lang yun. Pero kami, on the part of the PNP, we see to it na lagi kaming evidence-based, morally convinced pag nag-file kami ng kaso. Paano? Siyempre may mga intel kami, human intel. At the same time, meron kaming technical. So dalawa po yung basis namin, tapos may mga parameters po kami ginagawa. Sa part ko po, hindi ko po as much as possible yun po yung ginagawa natin. And with the support of our LGUs, yung kanina mga nagpunta po dito, maraming salamat po. Dito po kayo isa-isahin. Bahagi po sila, yung mga hindi po nakarating, nagparting din po ng pagbate. So, sila naman po, meron po talagang mas mahalaga. Since Tuesday naman, working day po talaga ngayon, inaintindihan naman po natin. Kung kami nga po is naka-uniform dahil working lunch lang po kami. So, pugay lang po ako sa aking mga tao na sabi ko nga po, na-mention ko, na for the past 4 months na talagang binugbog ko sa trabaho. Yun ang hinala ko sa kanila. So, it's about time na kahit paano magkaroon kami salo-salo. Yun naman po yung ating pinaka-goal na lang dito sa araw na ito. Mabuting provincial director ng PNP dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur, Police Colonel Michael Jan Mangais. Magandang hapon, sukran and wasalam.